Sa pagpapatuloy, nang aatakihin na si Tang Ning ng mga parasitic demon, biglang lumitaw ang isang truck mula sa kung saan at nagsimulang sagisaan ang mga parasitic demon. Ang teknik ni Ming-Hi na Absolute Zero Frost Fists ay lumipad papunta sa mga naguguluhan na mga parasitic demon. Labis na natuwa sina Wang Jia at Zhang Yuan na dumating si Ming-Hi sa tamang oras upang iligtas sila. Gayunpaman, hindi nila maiwasang tanungin kung bakit naroon na siya agad. Sinabi ni Ming-Hi sa dalawa na matapos niyang patayin ang parasitic demon na nagtatago sa loob ng nuclear power plant, nagmadali siyang pumunta upang tumulong. Lumapit si Ming-Hi kay Tang Ning at tinanong kung maayos lang siya. Nagulat si Tang Ning nang makita niyang si Ming-Hi ang lumapit sa kanya. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyari sa planta ng nuclear. Ipinaalam ni Ming-Hi kay Tang Ning na napaslang nila agad ang parasitic demon nang makapasok sila sa planta. Ngunit nag-aalala sila na maaaring may iba pang nagtatago sa loob. Dahil dito, iniwan niya sina Ping Linghui at Fing Ling upang bantayan ang lugar. Labis na nabawasan ang pangamba ni Tang Ning, lalo na nang sabihin ni Ming-Hi na ipaubaya na lamang sa kanya ang natitirang mga halimaw. Inihagis ni Ming-Hi ang ulo ni Anan at sinabi niya sa mga parasitic demon na nabigo na ang kanilang plano, hindi makapaniwala ang mga halimaw, iniisip na imposibleng mabunyag ang kanilang lihim. Tinanong nila si Ming-Hi kung paano niya natuklasan ang parasitic demon sa loob ng nuclear power plant. Sumagot si Ming-Hi na ito ay dahil sila ang Dragon Tooth Organization, tugon ng mga parasitic demon na wala nang umiiral na Dragon Tooth Organization, ngunit ipinahayag ni Ming-Hi na, anuman ang nangyari noon o sa hinaharap, mananatili ito magpakailanman. Idineklara niya na ang Dragon Tooth Organization ay patuloy na magiging matalim na talam na tatusok sa anumang sakuna. Sabay na sumigaw sina Zhang Yuan at Wang Jia na mabubuhay ang Dragon Tooth Organization, at sila ay bahagi nito. Sumang-ayon si Tang Ning kina Ming-Hi, Wang Jia, at Zhang Yuan. Naniniwala rin siyang palagi nang naroon ang Dragon Tooth Organization. Hiniling ni Wang Jia at Zhang Yuan kay Ming-Hi na wakasan niya ang mga parasitic demon bilang paghihiganti para sa hindi mabilang na inosenteng nasawi at nasugatan sa pagsabog noong araw na yon. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Ming-Hi patungo sa mga parasitic demon. Sinabi niyang ang paglipol sa lahat ng parasitic demon na nagtatago sa mga tao ay responsibilidad ng Dragon Tooth Organization. Sa lakas ni Ming-Hi, hindi nagtagal bago niya mapuksa ang karamihan sa mga halimaw. Labis na nasabik sina Wang Jia at Zhang Yuan at hiniling kay Ming-Hi na sila na ang tatapos sa natitirang dalawang parasitic demon. Pinatigil sila ni Ming-Hi at sinabing hayaan silang mabuhay. Ipinahayag niya na may kutob siyang may bahagi pa ng insidenteng ito na hindi niya lubos na nauunawaan. Sinabi ng mga parasitic demon na masyadong inosente si Ming-Hi upang isipin na kaya niyang hulihin sila at makakuha ng impormasyon mula sa kanila. Bigla silang tumalon patungo kay Ming-Hi, nang biglang lumitaw ang mga bitak sa kanilang mga katawan. Napasigaw sila na lahat sila ay mamamatay ng sabay-sabay. Agad na napagtanto ni Ming-Hi na magpapasabog ang mga ito. Labis na nagulat sina Wang Jia at Zhang Yuan at hindi alam ang gagawin. Mabilis na inilapat ni Ming-Hi ang kanyang kamay sa lupa at sinabihan sina Wang Jia at Zhang Yuan na lumayo. Dahil sa kakayahan ni Ming-Hi, hindi na makagalaw ang mga parasitic demon, kaya nagawa ni Zhang Yuan at Wang Jia na tumalon palayo sa panganib. Sa parehong sandali, sabay na sumabog ang dalawang parasitic demon. Napakalakas ng pagsabog na napansin nito ng mga taong nasa mga sasakyang patungo sa eksena. Sa isa sa mga sasakyan, inutusan ni Hong Xiao ang kanyang mga tauhan na magmadali papunta sa abandonadong planta ng tubig upang suriin ang sitwasyon. Ilang sandali pa, huminto sina Hong Xiao at ang kanyang mga tauhan sa lugar ng pagsabog. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Mahirap para sa kanila na tanggapin na ang ilang dosenang parasitic demon na nakahandusay sa lupa ay napatay lamang ng 4 na tao sa kanilang harapan. Tinanong ni Hong Xiao si Ming-Hi kung ano talaga ang nangyayari. Nais niyang malaman kung bakit naroon si Ming-Hi at kung ano ang sitwasyon sa planta ng nuclear. Ipinaalam ni Ming-Hi sa kanya na napatay na ang parasitic demon na nagtatago sa loob ng planta. Sinabi rin niya kay Hong Xiao na iniwan niya sina Fing Ling at Ping Linghui doon bilang pag-iingat. Ipinaliwanag ni Ming-Hi na siya mismo ang humiling kina Tang Ning, Wang Jia, at Zhang Yuan na pasabugin ang lugar upang mapigilan ang mga parasitic demon. Ipinunto niya na kung hindi dahil sa tatlong yun, matagal nang nawasak ng mga parasitic demon ang planta ng nuclear. Iginiit ni Ming-Hi na kararating lang din niya. Nang magsisimula ng magsalita si Tang Ning upang sumagot, mabilis siyang pinigilan ni Ming-Hi at sinabihang huwag nang magsalita muna dahil sa kanyang malubhang sugat. Sinubukan ni Wang Jia at Zhang Yuan na ipaliwanag kay Hong Xiao na si Ming-Hi ang talagang nakipaglaban sa mga halimaw.
ngunit agad silang pinigilan ni Minghi. Mahigpit niyang iginigiit na sina Zhang Yuan, Wang Jia, at Tang Ning ang pumihil sa halos 20 parasitic demon. Napagtanto ni Hong Xiao ang nais iparating ni Minghi, sinabi niya na siguradong magiging proud sa kanila sina Principal Chu at Professor Tang Hang. Agad namang inutusan ni Hong Xiao ang kanyang mga tauhan na dalhin sina Tang Ning, Wang Jia, at Zhang Yuan sa ospital. Iniwan din niya ang 2 tauhan upang linisin ang mga bangkay ng mga parasitic demon. Pagkatapos, hiniling niya kay Minghi na sumama sa kanya papunta sa nuclear power plant mamaya. Kinahapunan, habang nagbabantay sa labas ng nuclear power plant, nakita ni Fingling sina Minghi at Hong Xiao na papalapit. Agad niyang tinanong si Minghi kung kumusta sina Tang Ning at ang iba pa. Ipinaalam ni Minghi kay Fingling na napuksa na ang lahat ng parasitic demon at nasugatan sina Tang Ning at ang iba pa, kaya dinala sila sa ospital. Nang tanungin ni Fingling kung nasugatan din ba siya, tiniyak ni Minghi na maayos lang siya. Pagkatapos, hiniling ni Hong Xiao kay Minghi na dalhin sila sa lugar ng labanan upang masuri ang nangyari. Ilang sandali pa sa loob ng planta, hindi maiwasang mamangha ang mga tauhan ni Hong Xiao sa katotohanang may isang parasitic demon na may ganoong mapanirang lakas na nagtatago roon. Sinabi ni Hong Xiao sa kanyang mga tauhan na kung hindi natuklasan ni Minghi ang tunay na layunin ng mga parasitic demon, matagal nang naglaho sa abo ang nuclear power plant. Ipinunto niya kay Minghi na muli itong isang kamangha-manghang tagumpay na kanyang nakamit. Sinabi naman ni Minghi kay Hong Xiao na siya at si Fingling ang nakatuklas nito. Idinagdag niya na kung hindi dahil sa suporta ni na Fingling at Pingling Hui, hindi niya magagawang pigilan ang mga parasitic demon sa pagpapasabog ng nuclear power plant. Nang tanungin ni Hong Xiao kung mga estudyante ba sila mula sa Nando Academy, kinumpirma ito ni Fingling. Dahil sa hiya, idinagdag pa ni Pingling Hui na siya ay isang baguhang estudyante sa unang taon pa lamang. Ipinahayag ni Hong Xiao na ipapaalam niya kay Chief Qin ang malaking kontribusyon na ginawa ng Nando Academy. Matapos nito, hiniling niya kay Minghi na sumama sa kanya sandali. Dinala ni Hong Xiao si Minghi sa isang lugar kung saan hindi sila maririnig ng iba. Sinabi niya kay Minghi na taglay nito ang napakalaking potensyal. Matapos iyon, inanyayahan niya si Minghi na sumali sa kanila at tinanong kung kailanman naisip niyang sumali sa Special Combat Force. Diretsahang sinabi ni Minghi kay Hong Xiao na wala siyang balak sumali sa Special Combat Force. Ipinahayag niya na simula nang sumali siya sa Dragon Tooth Organization, mananatili siyang bahagi nito gaano man karami o kaunti ang natitira sa kanila. Matibay ang paniniwala ni Minghi na ang Dragon Tooth Organization ay palaging mananatili. Tinanggap ni Hong Xiao ang desisyon ni Minghi. Sinabi niya na mataas ang pag-asa niya kay Minghi at sa Dragon Tooth Organization. Idinagdag pa niya na kahit tinanggihan ni Minghi ang kanyang alok, patuloy pa rin siyang susuporta sa kanya. Ipinahayag ni Hong Xiao na matapos ang insidenteng iyon, may pakiramdam siyang hindi na magtatagal at muling mabubuhay ang Dragon Tooth Organization. 15 minuto ang lumipas nang tumawag si Luolin kay Minghi. Nagpasalamat siya sa muli nitong pagpapakita ng halaga ng pag-iral ng Dragon Tooth Organization. Ipinabatid niya kay Minghi na alam na ng mga nakatataas ang tungkol sa insidenteng iyon at narinig niyang nagpatawag si Chief Qin ng isang emergency meeting. Nang sabihin ni Minghi na naniniwala siya sa mga nakatataas, lalo pang lumakas ang loob ni Luolin na ang muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization ay magiging matagumpay sa pagkakataong ito. Sinabi niya kay Minghi na kung sakaling maibalik talaga ang Dragon Tooth Organization, nais niyang si Minghi ang mamuno rito. Lubos na nagulat si Minghi, hindi niya inasahan na hihilingin ni Luolin na siya ang mamuno sa Dragon Tooth Organization. Samantala, agad nagsimula ang mataas na antas ng pulong sa Nando nang makarating ang lahat ng nakatataas. Ipinahayag ni Chief Qin na sa pagkakataong ito, nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang lungsod at mga mamamayan ang mga parasitic demon. 2 sa mga nakatataas ang nagpahayag na labis ang kalupitan ng mga parasitic demon at kinakailangan silang lipulin ng tuluyan mula sa Nando City. Sumang-ayon si Chief Qin at sinabi niyang kung hindi nila ganap na pupuksain ang mga parasitic demon, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa lungsod. Ipinunto rin niya na kung hindi dahil kay Minghi, maaaring nawasak na ng mga halimaw ang nuclear power plant, at kasama nito ang sistema ng depensa ng Nando City. Hindi raw niya kayang isipin ang maaaring nangyari kung nagtagumpay ang mga parasitic demon.
Isa sa mga nakatataas ang umamin na naging pabaya sila, masyado nilang itinutuon ng pansin sa pagliligtas ng mga mamamayan matapos ang pagsabog kaya hindi nila napansin ang tunay na layunin ng mga parasitic demon. Ipinaliwanag ni Chief Chin na mahusay ang superhuman troops sa pakikipaglaban sa mga malalaking labanan, at ang Special Combat Forces naman ay may kalamangan sa lakas sa labanan. Dahil dito, hindi raw nila maaaring isisi ang lahat sa kanila. Gayunpaman, naniniwala si Chief Chin na dapat silang magmuni-muni sa kanilang naging pagkukulang. Isa sa mga nakatataas ang nagtanong kay Chief Chin kung balak ba niyang muling buuin ang Dragon Tooth Organization. Kinumpirma ito ni Chief Chin. Ipinaliwanag niya na bagamat may kanya-kanyang kalakasan ang superhuman troops at special combat forces, ang natatanging kakayahan ng Dragon Tooth Organization ay ang pangangalap ng impormasyon at ang estratehikong pakikipaglaban. Dagdag pa niya, kung nais nilang tuluyang mapuksa ang mga parasitic demon sa lungsod, kailangan nilang umasa sa kakayahan ng Dragon Tooth Organization. Sumang-ayon naman ang isa sa mga nakatataas, na nagsabing masyadong mahusay ang mga parasitic demon sa paghahalubilo sa buhay ng tao at sa pag-angkop sa kanilang pamumuhay. Kung hindi sila nagpakita ng kanilang tunay na anyo, mahihirapan silang matuklasan. Isa pang nakatataas ang nagpahayag ng kanyang paniniwala na may kakayahan ng Dragon Tooth Organization na harapin ang problemang ito. Inihayag ni Chief Chin na magsasagawa sila ng botohan. Hiniling niya sa lahat ng sumasang-ayon sa muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization na itaas ang kanilang kamay. Agad na tinaas ni Lao Chu ang kanyang kamay, at sinundan ito kaagad ni Professor Tang Hang. Napag-usapan ng iba pang nakatataas na ang Dragon Tooth Organization ang kanilang mga mata na nakakatuklas sa tunay na layunin ng kanilang mga kaaway. Isa sa mga nakatataas ay lumingon sa iba, bago dahan daw ang itinaas ang kanyang kamay. Ilang sandali pa, sabay-sabay na tinaas ng lahat ang kanilang mga kamay. Nagkaisa ang lahat ng nakatataas sa desisyong muling buuin ang Dragon Tooth Organization. Ipinahayag ni Chief Chin na dahil lahat sila ay sumang-ayon, umaasa siyang buong suporta nilang ibibigay ang kinakailangang tulong sa muling pagsasaayos ng organisasyon, lalo na sa paglalaan ng mga tauhang may pambihirang kakayahan. Isa sa mga nakatataas ang nagsabi kay Chief Chin na bagamat wala siyang tutol sa pagsuporta sa muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization, dapat muna nilang pagdesisyonan kung sino ang magiging pinuno nito. Sumang-ayon ang isa pang nakatataas at idinagdag na ang magiging leader ang magiging susi sa mabilis na pagbangon ng Dragon Tooth Organization. Isa pa ang nagpahayag na bagamat si Luolin ay isang magandang pagpipilian, kulang siya sa lakas sa labanan. Sinabi naman ni Lao Chu na mayroon siyang tamang tao para sa posisyon. Nang tanungin siya ni Chief Chin kung tinutukoy ba niya si Ming He, agad itong kinumpirma ni Lao Chu. Ipinaliwanag niyang si Ming He ay isa na sa dalawang natitirang miyembro ng Dragon Tooth Organization at ang mga kamakailang pangyayari ay higit pa sa sapat upang patunayan ang kanyang kakayahan at katalinuhan. Naniniwala si Lao Chu na hindi magiging problema kung si Ming He ang magiging pinuno ng organisasyon. Habang sinasang-ayunan ng isa sa mga nakatataas ang pagiging akma ni Ming He sa posisyon, may isa namang nagsabi na ito ay medyo hindi angkop. Ipinunto niya na bagamat magaling si Ming He, siya pa rin ay isang baguhan sa unang taon na hindi pa umaabot sa antas ng White Swan rank, kaya magiging pabigla-bigla ang pagtatalaga sa kanya bilang leader. Pinatigil ni Chief Chin ang pagtatalo at sinabi niyang sa ngayon, si Ming He ang pinakaangkop na kandidato para sa posisyon. Dahil dito, itatalaga muna si Ming He bilang pansamantalang pinuno ng Dragon Tooth Organization. Dagdag pa niya, pagsasailalim si Ming He sa isang pagsubok, dapat niyang linisin ang buong lungsod ng Nandou mula sa mga parasitic demon bago magsimula ang pag-atake sa Battle Ruins. Ipinaliwanag niya na kung magtatagumpay si Ming He sa paglipol sa lahat ng parasitic demon, opisyal siyang magiging pinuno ng organisasyon, ngunit kung mabigo siya, kailangan nilang maghanap ng ibang mamumuno. Ipinaalala ni Lao Chu kay Chief Chin na magaganap ang pag-atake sa Battle Ruins sa loob ng 4 na araw lamang. Aniya, hindi pa sapat ang panahong iyon upang muling mapalakas ang Dragon Tooth Organization, kaya't tila imposibleng maisakatuparan ang misyon. Hiniling ni Lao Chu kay Chief Chin na bigyan pa ng kaunting oras si Ming He, subalit ipinaliwanag ni Chief Chin na hindi na sila maaaring magbigay ng dagdag na panahon. Ipinaliwanag niya na ang pag-atake sa Battle Ruins ay isang misyon na kailangang isagawa, at kapag ito ay sinimulan na, magiging ganap na walang depensa ang lungsod.
Hanggat may natitira pang mga parasitic demon, maaari silang maghasik ng kaguluhan sa lungsod, at hindi nila kayang tiisin ang magiging resulta nito. Samantala, sa Nando Academy, inihayag ni Ping Linghui ang kanyang kasiyahan sa pagbabalik niya sa paaralan. Sinabi niyang nakasasabik sumunod kay Minghi sa kanyang mga misyon. Dagdag pa niya, dahil sa malaking ambag na naibigay niya, tiyak na titigil na ang kanyang ama sa pagtawag sa kanya bilang isang walang silbing parasito. Nang hilingin ni Ping Linghui kay Minghi na isama siya sa susunod niyang misyon sa paghuli ng mga parasitic demon, pinaalalahanan siya ni Minghi na mas mabuting bumalik na sila sa dormitoryo upang makapagpahinga. Aniya, hindi nila magagawang labanan ang mga halimaw kung kulang sila sa pahinga. Sumang-ayon si Ping Linghui, ibinunyag niya kay Minghi na nang marinig ng ama ni Fing Ling na nasa panganib siya. Agad nitong ipinadala si Uncle Yuan upang sunduin siya, samantalang ang kanyang sariling ama, hindi man lang siya tinawagan. Sa huli, sinabi ni Ping Linghui na ang isang lalaki ay dapat matutong umasa sa sarili. Matapos yun, umalis siya upang magpahinga. Biglang nagring ang telepono ni Minghi, agad niya itong sinagot at nalaman niyang si Professor Tang Hang ang tumatawag. Makalipas ang ilang sandali, nagpasalamat si Minghi kay Professor Tang Hang sa pagbibigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa resulta ng pagpupulong. Ipinabatid ni Professor Tang Hang sa kanya na matapos aprubahan ang muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization, si Minghi ang naitalaga bilang pansamantalang pinuno nito. Bilang kanyang unang misyon, kailangang linisin niya ang lungsod mula sa lahat ng parasitic demon bago magsimula ang pag-atake sa Battle Ruins. Bukod dito, kailangan din niyang maglaan ng sapat na oras upang iligtas ang kanyang kapatid at si Lu Chen. Dahil dito, mayroon lamang siyang 2 araw upang ganap na lipulin ang mga parasitic demon at makapag-ipon ng sapat na liquid stardust. Dahil dito, nagdesisyon si Minghi na pabilisin ang kanyang kilos upang matupad ang kanyang misyon sa loob ng nalalabing oras. Samantala, sa isang bahagi ng Nando City, biglang tumunog ang telepono ni Fing Ling. Sinagot niya ang tawag at narinig ang boses ni Minghi. Tinanong siya ni Minghi kung nakauwi na ba siya, sinabi ni Fing Ling na nasa daan pa lamang siya pauwi. Ipinabatid ni Minghi na matapos aprubahan ang muling pagbubuo ng Dragon Tooth Organization, siya ang naitalagang pansamantalang pinuno nito. Bilang kanyang unang emerhensyang misyon, kailangan niyang lipulin ang lahat ng parasitic demon sa lungsod. Hiniling ni Minghi kay Fing Ling na tulungan siya sa kanyang misyon. Ipinaalam niya rin na nais niyang italaga si Fing Ling bilang pinuno ng isang combat squad sa loob ng Dragon Tooth Organization. Nag-alinlangan si Fing Ling at sinabi kay Minghi na bagamat wala siyang tutol sa pagsali sa Dragon Tooth Organization, duda siya kung karapat-dapat ba siyang maging pinuno ng isang squad. Ipinaliwanag niyang wala pa siyang gaanong karanasan at hindi pa man lang siya nakapagtatapos sa akademya. Ngunit tiniyak sa kanya ni Minghi na sapat ang kanyang kakayahan. Sinabi niyang ang isang squad leader sa Dragon Tooth Organization ay kailangang umabot man lang sa Heaven Flare rank, at hindi naman malaking hadlang ang kakulangan sa karanasan dahil lahat naman ay may unang hakbang. Idinagdag pa niya na siya mismo ay wala ring gaanong karanasan. Dahil dito, sinabi ni Fing Ling na pag-iisipan niya ito. Pagkatapos ng tawag, nagsalita si Uncle Yuan at nagbigay ng kanyang opinyon. Sinabi ni Uncle Yuan na napakagandang alok ang pagiging squad leader sa Dragon Tooth Organization. Nang tanungin niya kung bakit nag-aalangan si Fing Ling, sumagot lamang ito ng, hindi mo lang naiintindihan. Ang totoo, natatakot si Fing Ling na magkamali siya at maging sagabal sa plano ni Minghi. Napangiti si Uncle Yuan at pinayuhan siyang huwag masyadong mag-overthink. Aniya, hindi na siya ang matapat at diretsyo sa pagsasalitang Fing Ling na kilala niya noon. Idinagdag pa niya na kung isang bata tulad ni Minghi ay kayang maging pinuno ng buong Dragon Tooth Organization, hindi dapat siya matakot sa pagiging isang squad leader lamang. Pagkatapos, diretsyong tinanong siya ni Uncle Yuan, gusto mo bang lumayo ng lumayo kay Minghi? Nag-isip sandali si Fing Ling at napagtanto niyang tama ang kanyang tiyuhin. Sinabi niya na bagamat hindi niya kayang talunin si Minghi, hindi rin siya dapat lumayo ng husto sa kanya. Nang makita ni Uncle Yuan na bumalik ang kumpiyansa ni Fing Ling, hindi niya mapigil ang mapangiti.